Yun mga kamatik, magandang araw mga kamatik. Meron akong ginawa mga kamatik na design na gurion mga kamatik. Ngayon, ito siya mga kamatik. Bagong disenyo ko yan mga kamatik. Gaya na sinabi ko mga kamatik, pagka gagawa ko ng gurion mga kamatik, mag-drawing muna ako ng kakaibang design mga kamatik, saka ko siya gagayahin. Ngayon mga kamatik, gagawin ko siya ng madaling araw. Papakita ko sa inyo kung anong style siya mga kamatik, kung maganda ba o hindi mga kamatik. Mamaya mga kamatik, gigising ako ng alas 3 mga kamatik ng morning. Gagawin ko na siya. Mamaya mga kamatik, abangan nyo. Yung mga kamatik, puro kayas na. Kaninang alas 3 mga kamatik. Ngayon ang oras na mga kamatik, mag alas 6 na. Di ko na na-videohan mga kamatik yung aking ginawa, kung paano ko siya tirahin mga kamatik. Medyo nahirapan. Gumawa na rin ako ng mga maliliit. Yan mga kamatik, gumawa muna ako ng maliit. Ngayon mga kamatik, natapos ko na siya mga kamatik. Ito ipapasilip ko na sa inyo mga kamatik. Simpleng disenyo mga kamatik. Nagmula na sa drawing, ginawa ko siya ng maganda mga kamatik. Ito na mga kamatik. Ito na. Yeah. Ayan na siya mga kamatik. Tinapos siya. Nagising alas 3. Ilang oras din mga kamatik. Kala ko abutan pa ako ng umaga. Ayan siya mga kamatik, kung napapansin nyo sa drawing ay hindi siya masyadong maintindihan kasi medyo yung kulay niya sabog-sabog. Pero ito mga kamatik, makikita nyo. Ang size na ito mga kamatik, 10 feet. Na simula sa yung bumilog na siya, baka 9 feet na. Kasi pagka nabilog na siya, magbabawas uli ng haba mga kamatik kasi bumilog. Pero kung diretso pa siya mga kamatik, 10 feet. Ngayon, bumilog, nabawasan, nasa 9 feet na ito mga kamatik. Siyempre mga kamatik, nahirapan tayo sa ginawa ko sa pag-drawing. Kaya sinusunod ko lang yung ginawa kong drawing mga kamatik. Kaya ito yung resulta. Dahil sa mabuting-ting ako mga kamatik, nilagyan ko siya ng design mga kamatik sa baba. Kung titignan mo mga kamatik, parang pusa. Medyo ang detalye nito mga kamatik, mano-mano talagang. Dikit-dikit mga kamatik talaga. Mga tawag dito mga kamatik sa galtong kulay mga kamatik, makapal to eh. Ang tawag dito, charol. Kung gagawa kayo mga kamatik,
sabihin nyo lang charol. Kung saan makakabili na ito mga kamatik, doon yan sa palengke na Marikina, sa bagong palengke ni BF, yung mga nagtitinda ng mantel mga kamatik. Sabihin mo lang charol mga kamatik, pambalot ng parol. Ay, yung pambalot sa parol mga kamatik, makakapal, ito siya. Kaya ngayon mga kamatik, natapos ko siya. Mamaya na siguro i-testing to mga kamatik. Gagawa pa ako ng aking paninda ng mga saranggola. Kasi yun ang business ko, ito ang business ko, mga saranggola. Marami akong alam na saranggola mga kamatik. Kaya lang kinakapos tayo sa mga kawayan, saka sa oras. Kaya pasundot-sundot lang tayo. Katulad nito mga kamatik, sinundot ko siya. Ginawa ko ng totally mga 2:30 siya eh. Nagkape pa ako. Pero nakahanda na yung kawayan niya. Inassemble ko na lang siya. Kaya medyo inabot tayo ng alas 6 na mga kamatik. Pero naman mga kamatik, maganda yung resulta. Kukunin ko yung ginawa ko mga kamatik na drawing mga kamatik. Ito mga kamatik na drawing ko, medyo hindi ko pa nalagyan ng design, pero naisip ko kasi pagandahan na. Ito na siya mga kamatik. Yun mga kamatik, okay na okay, diba? Halos same lang mga kamatik. Yun, ganyan ginagawa ko mga kamatik pagka gagawa ko ng kakaibang mga design. Nagkakatalo lang yan mga kamatik dito sa puwitan. Sa puwitan niya mga kamatik, pero kung mapapansin mo sa katawan niya, halos same lang yung depende kung palalakihin pa, pero iisa lang din sa puwitan lang ang nagkakaiba mga kamatik. Siyempre ako mga kamatik, gusto ko yung sarili kong gawa at sarili kong design, kasi mas maganda pagka may sarili kang design. Pagka pinalipad mo, talagang masisiyahan ka dahil sa yung ginawa mong design ay lumilipad mga kamatik. Siguro mamaya mga kamatik, susubukan na natin mga kamatik. Sinare ko lang mga kamatik kung paano gumawa mga kamatik ng goryon. Ngayon de-demo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng goryon mga kamatik sa pamamagitan ng drawing lang mga kamatik, para ituturo ko sa inyo para malaman nyo kung paano gumawa ng goryon mga kamatik. Katulad nito mga kamatik, napabilog ko siya. Meron siyang mga kamatik technique. Kailangan dito mga kamatik ay 2 dangkal o 3 dangkal mga kamatik. 1, 2, 3. Kung maliit ang kamay mo, gawin mo ng 4 mga kamatik. Yun ang palilipisin mo mga kamatik. Yan, palilipisin mo yan. Kanan kaliwa mga kamatik, kailangan pare-pares lang laki. Kaya sa gitna hindi mo na siya palipisin, kasi yun ang magdadala niyan. Ngayon pagka napalipis mo na, pati dito sa palilipisin mo, saka mo siya lalagyan dito ng tali. Pag nalagyan mo ng tali, hihilahin mo siya dito. Pagka hinila mo siya, makikita mo siya bumibilog na. Siyempre para pumantay, lalagyan mo rin siya ng tali sa 2, 3. Pero mga kamatik, mamaya i-demo ko mga kamatik, i-drawing ko para makita nyo ng maganda mga kamatik, lalo ng mga bata mga kamatik, para matuto kayong gumawa ng saranggola.
Yo mga matik, pinakita ko at shinare ko lang ang bago kong disenyo. Nagmula sa drawing, medyo nahirapan. Pero okay lang dahil sa natapos na. Sarap tignan mga kamatik. Yung ginawa mong drawing na tinupad mga kamatik. Hindi na siya drawing, talagang totoo na siya. Yo mga matik, hanggang dito na lang mga matik, si Duka Matik. Salamat mga matik. Dito mga matik, kaya open siya. Diyan nyo ilalagay yung patunog. Binago ko na kasi dati dito ko nilalagay sa likod. Ngayon dito na lang kakabit para hindi mahirapan. Kakabit na lang. Kaya ganyan ang forma niya. Pagka magalito ang forma niya mga kamatik, kinakabitan siya ng patunog. Pero pagka full yung cover niya, hindi na siya kakabitan ng patunog. Ibig sabihin mabigat na yung ulo, hindi na siya pwedeng kabitan. Kasi pagka kinabitan mo siya ng patunog, uurangod na. Nauna na yung ulo kasi sobrang bigat na. Kaya ganito siya. Hindi siya full. Ibig sabihin pwede siya lagyan ng patunog mga kamatik. Style ko yan mga kamatik. Shinare ko lang. Salamat ulit again mga kamatik. Salamat.